Rolling na tayo, direct. Direct rolling na po ba? Shit. Nagbabalik ulit ang The Kept Podcast. Ang pangalang hindi dapat ulitin, baka tayo yung mapahanga. Okay. So, now, ang guest natin ay si, syempre, grabe, the most anticipated, second recording. Second guesting. Second guesting na to. Syempre, magpakilala ka naman. Shit. Oh, Hi friend. guys, it's me Hazel again. So, kasamaan ko si Clint ngayon for today's episode. Ano Okay, masasay mo? Ayan. So, mama, same pa rin naman tayo ng format. True. Reddit story pa rin. Oo. Pero for this episode, NSFW ang lagay. Kung nagtataka kayo, bakit dalawa na lang kami? Hindi branding po ng isa naming friend Friend, ang pag-uusapan tonight. Yes. So, hindi niya branding to, kaya ano muna siya? Standby. As Standby. director, As director, cinematographer, yun ang kanyang thing. So, ayun, huwag kayong makakalimot na mag-subscribe dito sa channel na ito dahil marami pa kaming episodes na ilalabas, isisiwalat, at ibubulgan. Okay. Okay. So, are ready you na ready, tayo. Yes, partner? I'm so ready for this. So, ano mo naman palang topic natin for tonight? NSFW, not Oh. safe for work. So, meaning medyo may mga ganon. Okay. Okay. Okay lang ba ako kung I always have to give my body in exchange for him to treat me better? Ay, okay, go. Okay. I am 23 F in a 3-year relationship with my boyfriend, 23 M. At first, it was okay pa. He was so nice. He was treating me well. I could consider him green flag, but that didn't last long. When we've decided to do intimate things, Oo. okay naman nung una, paminsan-minsan lang, pero umabot na sa point na he doesn't care. I need to travel to his place kahit it will take me 2 hours or else magagalit siya. Mumurahin ako. Para lang tumigil siya, kailangan ko siya pagbigyan. Pag hindi, ako makakapunta, kailangan ko mag-send ng nude photos para lang tumino. Ay, oh. I always talk to him about this, pero imbis na umayos, mas lumala. Now, ilang months na kaming walang private time, kaya maya't maya, sinasabihin ako ng kung ano-ano. Tuwing nagsasend ako ng nude photos, tumitino. Tama ako. Tumitino ulit. Kaya ba? Ano ba? Ay, ma! I think this is sabotage. Charis. I always talk to him about this, pero imbes na umayos, mas lumala. Now, ilang months na kaming walang private time, kaya mayat sinasabihin ako ng kung ano-ano. Tuwing nagsasend ako ng nude photos, tumitino ulit, pero after 3 days max. Ganun ulit yung cycle. Sinasabihan ko siya, pero sabi niya, ay normal naman daw yun, kasi partner kami. Jowa niya ako. Dapat lang ganun. Wala naman daw mali. Mas okay naman daw na yun, kesa hanapin sa ibang babae. Ang akin lang naman, ay parang laging kapalit ng katawan ko ang pagtrato niya ng tama sa akin. At parang katawan na lang ang habol niya sa akin. Okay. Umpisa na. First, ako, Clint, I think sa mga relationship, may ibang relationship setup na importante sa kanila yung do sex. Pero I don't think na dapat nagiging siyang main reason or sabi nga niya, kung pagka umaayos yung boyfriend niya, nagiging mabait kapag sinisendan siya may picture. Hindi siya dapat ganun. Kasi hindi mo need i-surrender yung katawan mo para lang mahalin ka ng isang tao. I think may problem yung guy sa pag, I think Meron this siya- is mental health Oo. awareness. Para siyang, meron kasi ibang tao na to diagnose him, pero may ibang tao kasi na parang sobrang kinikrave nila yung sex. Na all the time. Kasi tingnan mo, parang part na ng relationship nila, parang nagiging siyang main Oo. aspect ng relationship nila. Where in fact, hindi naman dapat maging part lang siya. Hindi siya dapat kumbaga main ingredient ng relationship. Oo. Tsaka ano mo for me, hindi naman to jump into Oo. things. Oo. Hiwalayan mo na, girl. Oo. Kasi alam mo Yes. for me, kung ang nagiging main reason ng pagsasama niyo is the sex lang. Gaya ng sabi mo. Hindi siya healthy relationship. Kasi kung yes, in the first like
2 months, 3 months, or 5 months of the relationship, okay siya, and then naging mapaghingi na siya in regards with the, sexy things that you're gonna do. I think nagiging, nagiging obligasyon. Oo. More than a relationship. Kasi parang lumalabas na hindi na bibigay ni girl ng kusa. Kumbaga hindi niya kusang binibigay, napipilitan na siyang ibigay. Dahil nga hinihingi siya ng boyfriend niya. Wherein dapat yun, mutual decision yun, wala dapat sabi. At saka, I firmly believe intimacy is important in every relationship. Pero hindi lang insertion ng parts ang intimacy. Ang intimacy can be cuddles, being together. So kung yun ang mainly nagpapaliyab ng relationship nyo, girl, kami na nagsasabi sa'yo, umalis ka na dyan. Kasi baka dumating pa sa point na mag-blackmail siya, ganyan, di ba? Oo, tsaka na you're sending nude photo. Oo, hindi safe yan, It's te. not to, it's not to Judge. say or judge yung lalaki na baka ikalat niya. Pero yun nga, baka dumating sa point na i-blackmail ka niya na kapag hindi ka na nagsisend or kapag hindi na kayo nagsisend. True. Hindi safe yon at hindi ka dapat pinipilit. Yun ang number 1 rule mo. Hindi pinipilit ang Yes. isang bagay. Mapamagjowa Yes. kayo, magiging Asawa mo, mag-asawa kayo, jowa kayo. mo, Dapat whatsoever. sex is consensual. Choice nyo dapat yun. At kapag sinabi mong no. No. Yes. Kahit babae ka, kahit lalaki ka, kahit you're part of the LGBTQIA, kapag sinabi mong no. No. Yun. Alam mo, ako, isa lang talagang sasabihin ko. Hiwalayin mo na yun, girl. It's not... Lalala yung sitwasyon nila, lalo na ngayon hindi mo siya nakokontrol. Yes. Get out of that relationship. Pero, siya kasi, feeling ko, baka nahihirapan siya umalis. Kasi baka nga may ginagawa yung lalaki. Din naman natin kasi masabi. Alam, oh. Pero it's important if you share that with your friends na super close mo para in case matulungan ka nila. Correct. True. Correct na correct. Ngayon pa lang, planuhin mo na yung exit plan mo. Ang itatanong niya, Planuhin niya na. Planuhin mo na yung pag-exit mo sa relationship na yan. oo, mahirap kasi. Hindi safe. Oo, parang hihintayin pa ba natin dumating dun sa point na dumating yung pamba-blackmail True. kapag hindi mo na siya napagbigyan. Yes. Kasi mama, 2 hours away, di ba? Ang sarap naman ng Dito ka, you can enjoy sex na consensual yes. with consent. At nang hindi Nawawalan kasi pinipilit ng meaning. mag-send ng nude photo. Yes, nawawalan ng meaning kasi yung do kapag ganon. Kapag yung may labag ka sa kalooban mo, hindi mo gusto. At sa iyo, lalaki ka. As a sex cruiser pala tayo, ma. Oo, branding nga natin eh. Oo. At sa guy, I know, baka naman kasi urge mo talaga yon, nafe-feel mo siya, hindi mo siya makontrol. Well, you better get help. Kasi sa panahon ngayon, kung hindi natin makontrol ang flood control at corruption sa Pilipinas, kontrolin mo yung mo. Effect. Ano yun eh? Responsibility nating mga tao yun. Hindi lahat ng urge tinutuloy. But, very well said. We're adult enough to be responsible sa mga natin. Di mo kinagwapo yung ganyan-ganyan mo. At hindi lang din sa mga lalaki. Kasi I do believe lahat naman ng genders may urge. Pero wag tayong darating sa point na pinipilit natin yung mga partner natin. Ayaw nyo mo mag-enjoy ng sex na consensual and with love. Oo, tsaka hindi namimili. Oh, Diba? Diba? Okay lang ba ako kasi hindi ako sexually satisfied? I'm 25 and my GF every time we do our thing, it was very satisfying. Inaabot minsan ng 1 hour na pure pleasure. But I was disappointed kasi hindi siya like, hindi ko nadidinig yung sa whole 1 hour. Never. I asked her, isn't she satisfied or what? Super satisfied daw siya. It's just that may mga female talaga na hindi or na feel yung climax. I feel a less man kapag hindi ko siya nagpapalabas. It makes my satisfaction to the highest level pag may napapalabas ko siya na para bang achievement ko. Hindi si girl. Oo, ma'am. Kahit 1 hour daw. Eto yan. So,
Ito, actually nababasa ko minsan sa mga sites and sa TikTok. Ang mga babae, mas sila kapag nagsasarili sila. More than pinapleasure sila ng mga partner nila. Mas realistic ang orgasm kapag mag-isa, kapag siya mismo. Oh, really? Yes, meron akong nakikitang trend before sa TikTok na parang walang mas better na sa'yo kundi sarili mo. Ah, okay. Kasi- Siyempre, hindi ko naman nararanasan yan, no? Dahil hindi naman ako Alam babae. mo, wow, napunta na tayo sa so alam na nanay ko Hindi, based lang naman sa mga nababasa ko. Oo, hindi naman hindi kasi parang, alam mo, sa atin lang naman Pilipino, nagiging bastos ang sex. And then- But sex is an educational thing. Tabo That's kasi why- siyang pakinggan. Yes. That's why ang daming nabubuntis, ang daming teenage pregnancy, ang daming HIV and AIDS victim here sa Pilipinas because they don't know the right thing about sex and contraceptives. True. Yung all ang nagiging problema natin, we don't have any proper sex education kasi nagiging taboo siya when it comes to being topic, hindi lang sa bahay, pati sa school. Parang hindi siya natuturo properly sa mga bata, sa mga kabataan. Kaya I think, balik tayo dun sa something. It's a natural thing. It's a basic human anatomy na merong pleasure, meron ka or not. True. At saka, meron naman din tinatawag na kapag sexually compatible kayo ng partner mo. Which is, hindi kasi lahat ng nakakadum mo is sexually compatible ka sa kanila. Meron at meron dyan isa na, kumbaga, makukuha niya yung spot mo. The G-spot. Oo. Charis. Pwede G-spot, wait lang. G-spot sa bakla, di ba? Sa babae. Alam ko nagagamit din yung term Same ngayon sa lang. babae. G-spot. Same lang. Ang ganda ng G-spot, tapos sa Starbucks pinag-uusapan. Kung hindi mo siya baka there's something na ginagawa mo mali. Maybe hindi dun sa mismong deed. Baka hindi mo alam kunin yung fantasy niya. Yes, kasi ang Baka ang haba ng sex, 1 hour. Baka meron siyang, gumagawa kayo, like the insertion and all, pero hindi mo alam kung paano siya laruin. At saka, bakla, 1 hour kayo nagsisex. Like, walang nangyayari. Meron kiliti yun. You just have to try mo lang siyang kunin sa kanya. Oo. Kasi alam mo, Kung I think I would suggest. Wow. Suggestion. Deep dahil talk? No, hindi. Try foreplay. Oo. Like, dun ba sa things na 1 hour na yon, what are you doing? Ako, I think kasi nakakatulong yung foreplay. At saka feeling ko, meron kayong isang Nakakatakot gagawin. sa mga sinasabi ko. May isa kayong gagawin na magpapatrigger ng, mapapa 3 points mo. You just have to figure it out. Try mo imbestigahan yung part na yun para maging happy ang inyong sex life. Pero consensual, huwag ka mamimilit. Oo, yun pa rin yun. Just got married and now I'm missing my girl best friend. Lalaki ang center. Ulitin natin. Just got married and now I'm missing my girl best friend. Oh. Okay. Hindi ko sure kung normal lang ba, pero namimiss ko yung girl best friend ko. Kakakasal ko lang recently at siya pa nga yung naging abay ko. Pero pagkatapos ng araw na yon, bigla na lang siyang naging malamig. Inibitahan namin siya ng wife ko sa bahay pero ayaw niya. Masakit lang kasi simula high school pa kami mag-best friends. On and off man, pero parang kapatid ko na siya. First time na nangyari sa amin to, may mga sabi-sabi pa na baka raw umiiwas siya kasi married na ako. Oo. O baka may nararamdaman. Ano man yun, honestly, ang sakit at bilang bagong kasal, di ko alam kung tama pa ba itong nararamdaman ko. Naiintindihan ko na minsan, mas masakit pa mawalan ng kaibigan kaysa sa breakup. Ayoko rin na isipin ng asawa ko na may ibang babae ako namimiss. Kahit naiintindihan naman niya yung friendship namin. So ayun, curious lang ako. Valid ba itong pagkamiss ko? Any advice? Hindi. Mali. Napakamali. Yung kasing baka yung ang namimiss ba niya? Hindi kasi natin alam kung anong klaseng friendship ang meron. Hindi. First, we don't... Let's assume 2 sides. First, we don't know kung ano yung type of friendship ba nila. Hindi, pero sabi ni no, para daw sila magkapatid na. At saka, feeling ko, the mere fact na nag-post siya ng letter, I think in my assumption, romantically, namimiss niya yung best friend niya. Kasi kung Romantically inclined ba siya? O namimiss niya as kasi kapatid? I think, kung ikaw, for example, secured ka dun sa ganong setup, kunyari ako, bagong kasal ako,
may guy best friend ako. Pero kung yung guy best friend ko na yun is purely friendship kami, very platonic, non-romantically involved kami sa dalawa. I don't think ipopost ko pa yun kasi ako mismo secured ako kasi ang nami-miss ko friendship. Pwede, Pero feeling ko may mix na yan. may mix May na mix kasi na. siya. Ako naman, kasi di ba sabi dun sa letter, parang sinabi na, baka daw umiiwas kasi married na siya, or may nararamdaman sa kanya yung girl best friend. Which is, Mas Alam matimbang mo, sa akin may nararamdaman may yung girl best friend. pwede. Kasi bakit ka iiwas? Kasi di ba kung magkaibigan kayo since high school, ang turingan nyo is magkapatid, bakit ka iiwas after na ikasal yung guy? Pwede, possible. Not to assume anything. Kumbaga, possibility lang naman din yun. Kasi, Baka din may like, yes, nade-develop na siya. May possibility yung Girl din. yung girl umiiwas kasi may asawa na siya. Baka pagselosan siya ng bagong Oo. asawa. But di ba, kung magkapatid yung turingan nyo, why are you thinking like that? Punta tayo dun sa part na baka romantically involved yung girl. Kung romantically involved yung girl, good step yung umiwas siya. Kasi not to sabihin mo nang hindi naman yung lalaki. Pero kasi siya, nafe-feel na nung babaeng romantically involved siya dun sa best friend niya. May lalaki. So, good thing na umiwas siya kasi ayaw niya mag-develop yung feelings. Ako, I do agree din. Tsaka, actually, alam mo, kudos sa mga babae. They know their place. True. Alam nila kung saan sila Yes, lulugar, alam nila true, kung ano yung true, situation, and alam nila how to put themselves doon sa latter. Yung hindi ka makakasakit ng tao, hindi ka makakasira ng pamilya. At saka let's Sana say, lahat ganun. oo nga no, hindi niyo matintim yung sarili niyo. Let's say, hindi naman siya romantically involved dun sa guy best friend niya. Ito si girl point of view ng girl ito. Pwede kasing kaya umiiwas siya kasi out of respect dun sa babae. Maybe yung babae, kung si wife, baka sensitive siya sa ganong klaseng like relationship ng isang lalaki at babae. May possibility din kasi, alam niya na yon kaya kumbaga dumidistansya siya. At saka mahirap kasi ang usapan ngayon sa guy best friend, girl best friend kasi ang iba, Pero masyado ito, nilang kasi may narinig daw ako nagtanong. Naniniwala ka ba na a girl and a guy could be best friends? ako, honestly, may guy friend kasi ako hindi ako romantically involved sa kanya. Meron akong purely as in wala. Ni isang katiting na pag narasa, wala ako sa kanya. That can be possible, pero nga, gaya nung sasabihin ko sana kanina, marami kasing taong inaabuso ang term na guy and girl best friend. They're just using it for the easy access card. Oo. Kaya siya nagiging hot topic kasi naaabuso kasi yung friend ng babae. usapan ng gano'n. Where in fact, naging reality naman din kasi yung may lalaki at babae mag-friends nang hindi romantically involved sa isa't isa. Again, inaabuso lang ng iba yung mga guy best friend, girl best friend para maka-score. Saan mo hinuhugot yan? Yun doon sa when it comes to guy, yun doon sa mag-best Oo. friend nga. Laging meron two sides of the story kasi. Pero let's say, ang sitwasyon na to is romantically involved ang babae. Good thing na Pero alam mo, umiwas wala siya. pa kasi ako nakitang babae at lalaki mag-best friend. Na walang na walang Pero kasi ano, ako, something. naka-experience na kasi ako ng gano'n na talagang purely friendship, wala siyang halong on something. Masyado lang na sa mga movies ang girl ng best friend and boy best friend. Oo, ma. Kasi ang daming plot twist ng mga Ang Filipino daming movies na ganyan. ganyan. Oo, na Kaya best sa- friend sila. True, kaya nasi-shape siguro yung mindset ng ibang tao. Pero ako, Oh, pero- personal experience ko lang yun. Na may mga friendship ng opposite sex. So, yun lang. Oh, ang dami mong ebas. Charis. Last thought na lang is siguro, kung meron man, kung may mangyayari man sa inyo na meron kayong opposite sex when it comes to friendship, know the boundaries. Oo. Alamin nyo kung if the intention is right, gano'n, na nakipagkaibigan sa inyo. Tsaka dun sa guy, you have to think about, namimiss mo siya kasi may romantic kang nafe-feel sa kanya, or namimiss mo lang siya kasi talagang solid kayong mag-friends. And sanay kayo ng mostly nagkakasama nung single life. So, if yung first choice, that's wrong, baby. Yun, ang dami natin na pag-usapan, no, Clint? That's wrong. So, Sa kanila makikita, sa kanila mahahanap.
So, bago ako feature ng handles ko, thank you so much guys for listening. Swear, let us know your thoughts kung paano namin may improve yung podcast and episodes. Pero ano pa lang naman to, mga trial episodes kasi hirap na hirap kami maghanap ng location. Oo ba? Ang hirap So, ng location. next, we will try our very best kapag nagtugma na yung Alam mga niyo schedule ba, namin. para tong talagang ang lakas maka-AWKP. May live audience kami, Oo, Ang nakakaya dami dito sa nila, Starbucks. Hindi ko masyado manlabas yung katalinuhan At tinitignan ko. na rin kami ng barista. Cute yung barista, pero tinitignan niya kami kanina. Yun, pero yun lang guys. Yun. Okay, we will Baka make it, hanap lang kami ng proper we will location. make it better. At saka, ngayon lang kasi nagtugma yung sked. Kaya super biglaan tong, Pero mostly, Pera namin. ang location, bahay namin. magbabahay kami next Oo. time. Ayun, let us Ayun. know anong gusto Ano niyong yung Reddit handle mo, threads. ma? Instagram handle ko, SaySayDCP. TikTok, it's HDCP. That's IESHDCP. Shit, in-spell pati. Thank Ayan. you. Ayan, so thank you so much sa panonood nyo. And lahat ng sinabi niya, copy-paste ko na lang. Thank you for watching The Kept Podcast. At mapapakinggan nyo rin ito sa Spotify. Yes. Yes, mapapakinggan nyo rin ito sa Spotify, May. Hindi lang siya YouTube. You can listen to us on Spotify. As of the moment, Spotify na muna. I'm working out sa Apple Podcast. Ay, shit. Yes. That's it, guys. Thank you very much. Thank you so much. Bye. Uwi na kami. Direct, thank you, Direct. Direct, thank you, Direct. Direct-to-net. Ay, shit. Saan tayo kakain na gugutom? Pinost mo na, ma? IG mo lang pinost? Hindi, IG mo lang pinost? IG mo ipopost? Yung binibenta mo? Yung binisabi Teka na. lang. Try, bago mo tapos. Ano yung tinatanong mo? Legit o original? Legit ba o... Ma, pwede Legit 2-3 o 2K ko na lang. Dito, tama na yung May, hindi mo nga nasuot eh. Hindi mo nagsuot. Try mo, Ay, lagay try mo 2.5. 2.5 ko. Oo, tapos hanggang 2.3. 2.8? 2.8, tapos hanggang 2.5. Nagmumukha bang ano kung 2.5. pinaka 2K ko lang? Reason Para for kasi- wrong size mo ho. Hindi, gawin mo 2.8. Pag may tumawad, 2.5. Pag may hindi pa rin niya kaya, 2.3. At least nakuha mo pa rin yung end goal. 2.8. Yung Eto. legit, tsaka original, isa lang naman yun. Ano sa tingin mo? Hindi Gamitin ko. legit. Legit, Legit na. na lang. Never been worn ba yun? Pero ordered Never from Ordered from from Crocs Shopee. website, ganon. Ay mall ba? Lagay ko rin Oh, yan. ordered from Mall? Shopee Mall. Oh, yun. Ordered from Shopee Mall. Lagay mo para alam nila sa mo in-order. Oo, never worn, never been kissed, never been touched, but totally damaged.